Sumay at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magdala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kaninin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kaninin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung merong isang aral ang nais ituro sa atin na mga pagbasa sa gabing ito, ito ay ang probidensya ng Diyos. Sabihin nyo nga po, probidensya ng Diyos. O sa Ingles, God's providence. No? Tiningnan ko yung Tagalog ng probidensya o ng providence. No? Kasi parang yung probidensya, parang tinranslate lang. Tiningnan ko, ano ba yung ibig sabihin ng probidensya o providence? Ang ganda nung Tagalog. Sapagkat ang katumbas na salita ng probidensya sa Tagalog ay paglalaan. Sabihin nyo nga po, paglalaan. So, God's providence, paglalaan ng Diyos. Naintindihan nyo na po yun? No? Hindi ba? Pag meron kang pinaglalaanan, ano ibig sabihin nun? May pinaghahandaan, ano pa? Meron kang pagbibigyan, tama? Di ba? Pinaglalaanan mo. O, halimbawa, matrikula ng anak ko, pinaglalaanan, di ba? Ano pa? Yung parang may itinatabi. Di ba? Tama ba yun? Di ba? Meron kang pinag-iipunan. Meron kang paglalagyan. No? At yun ang ibig sabihin ng probidensya ng Panginoon. Ang paglalaan ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo na sinugo ni Jesus ang ilang alagad. Hindi. 72. Yun ang sabi dito, di ba? 72 alagad natig. Dadalawa. Partner, by pair. Kasama ang mga paalala na dapat nilang gawin at tandaan. 4 yung paalala ni Jesus. Una, sabi niya, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Maliwanag ba yon?
Sa inyong paglalakbay, walang bag. Si Nanay Shoni, tuwing aalis, ang bigat-bigat ng bag. No? O, ganun ang karamihan ng babae. Tingnan mo, nagsimba lang, may bag pa siya. Di ba? Pero, ang paalala ni Jesus, wag magdala ng lukbutan, supot, o kahit panya pa. Pangalawa, sabi din ni Jesus, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Sabihin nyo nga, kapayapaan. Yan ang dapat dalhin. Kapayapaan. Pangatlo, sabi ni Jesus, dagdag pa niya, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Tumanggap ng upa. Yan. Tandaan nyo yung mga salitang yan, ha? Tumanggap ng upa. At pang-apat, sabi ni Jesus, panghuli, sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Sa mga paalala na ito ni Jesus, sa kanyang 72 alagad, ang nais niyang sabihin, wala silang dapat dalhin kundi kapayapaan at salita ng Diyos. Malapit na maghari ang Diyos sa inyo. Walang dadalhin, kapayapaan at salita ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Yung mga material na bagay, walang saysay sa kanilang misyon. Bakit walang saysay? Dahil binibigyan sila ng kasiguraduhan ni Jesus. Natatanggap sila ng karampatang upa. Kaya ka lang naman nagdadala ng bag kasi 'di ba parang hindi ka sigurado, tama ba 'yon? No? Magdala na nga ako ng bag kasi para meron akong lagayan. 'Di ba? Magdadala na nga ako ng bag kasi baka may isa-sharon ako, 'di ba? Magdadala ako ng bag kasi kailangan ko extra t-shirt. 'Di ba? Gusto natin 'yung para sigurado tayo, tama? Para kumpiyansa tayo. Magdadala ako ekstrang sapatos kasi pag nasira yung isa, meron na naman. 'Di ba? Pero sinasabi, huwag magdala ng bagay. Bakit? Merong kasiguraduhan na binibigay si Jesus. Tatanggap sila ng karampatang upa. They will receive what they deserve. Wala itong pinagkaiba sa paglalakbay sa buhay. Ang kailangan lang natin sa buhay, kapayapaan at salita ng Diyos. Kapag naglalakbay, kahit anong dami ng pera, kung walang kapayapaan, wala itong magagawa sa ating buhay. Tandaan nyo yan. No? Yung iniisip nyo na, pag dumami pera ko, okay na ako, ay hindi. Maraming mayayaman, maraming pera pero walang kapayapaan ang isip. Walang kapayapaan ang buhay. Tingnan mo, nasan sila ngayon? Nagtatago. Nakakulong. Bakit? Kasi puro pera. Pera-pera ang pinaandar sa buhay. Ngayon, ano nangyari? Yun pa ang naging sanhi ng kawalan ng kapayapaan. Sa sobrang dami ng pera, hindi makapagpakita. Walang mukhang iharap. Sa dami ng pera, may mental health issue. Kaya importante yung kapayapaan . Kahit mahirap, basta payapa, okay ang buhay. Makapagpapatuloy sa buhay, makakalaban sa buhay. At wala din magagawa ang kapayapaan kung walang salita ng Diyos. Importanteng may salita ng Diyos. Father, sabi mo, tatanggap kami ng karampatang upa. Totoo yan. Kapag pinag-usapan ang Diyos, yes, you will receive what you deserve. Tama? Nagnakaw ka, makakatanggap ka ng karampatan.
Gumawa ka ng mabuti, makakatanggap ka ng karampatan. Father, ba't ganun? Lumalaban kami ng patas. Bakit hindi namin natatanggap ang karampatan? Hindi pa tapos ang Diyos. Nag-i-invest ka pa lang. Wala pa yung tubo. Intayin mo lang. Magtiyaga ka lang. Marami sa atin, hindi makapag-intay. Nagtrabaho lang ng kaunti, nainip, nagnakaw. Nagtrabaho ng kaunti, nainip, nanloko. Kasi gusto magmadali. Gusto makuha agad ang karampatan. Diba? Ibinibigay yan sa karapat-dapat. Hintay mo lang. Kayo, mag-aral. Yang pag-aaral na yan, after ilang years? 10 years? 12 years? Tatanggap kayo ng karampatan. Pero kung hindi nag-aral, tatanggap ka rin ng karampatan. Di ba ganon? Yung pagtsatsaga, pagtitiis. Ito yung mensahe ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Ang ganda. Pinapaalalahanan ni San Pablo si Timoteo sa kanyang pananampalataya. Si Timoteo nangihina. Nagkakaproblema, nagkakakrisis sa buhay. Ang paalala sa kanya ni San Pablo, di ba? Meron kang pananampalataya. Maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkulin na tinanggap mo mula sa Diyos nung ipatong ko ang aking kamay sa iyong ulo. Kailan yon? Nung binyag. Magandang paalala yun, no? Yung kapag ikaw ay nangihina sa buhay, magandang paalalahanan, di ba? Ikaw ay Katoliko. Kapag ikaw ay nagkakaproblema, di ba? Ikaw ay Kristiyano. Huwag ka mapanghinaan. Umasa ka sa Diyos. Tatanggap ka ng karampatan. Alam mo, minsan, napanghihinaan din naman ako ng loob. Minsan, natatakot din naman ako. Pero naaalala ko ang probidensya ng Panginoon. May nakalaan para sa atin. May itinabi para sa atin. Maring hindi pa binibigay ngayon, pero meron. Alam niyo po, nung isang linggo, nagpunta lang ako ng Japan. No? Kaya nawala po ako ng ilang araw, nagpunta kami ng Japan kasama ng aking mga staff sa ARSO. No? Kasi may opisina ako doon. Nagplanning kami. No? At sa Japan, pagdating namin, wow, ang ganda ng Japan. Ang lamig, ang linis, ang sasarap ng pagkain, ang bilis ng sasakyan, on time. No? Lahat ng magagandang salita, masasabi mo. No? Alam nyo, sa Japan, may nakilala kami na nagsisimba pala sa online natin. No? Kaya lagi ko silang binabate, yung mga nasa abroad, no, nakakaabot ang ating misa, no. Sabi ko, ang ganda-ganda naman dito sa Japan, no. Lahat ng magagandang salita, sinabi ko na. Natahimik ako nung sabihin niya, Father, alam mo, walang araw na hindi ako umiyak. Sabi ko, bakit naman? Ang ganda ng Japan, ang linis, ang sarap ng pagkain, ang bilis, on time, ang gagalang ng tao. Sabi niya, Father, mahirap din dito sa Japan. Mahirap ang buhay dito din sa Japan. At doon ko napagtanto na, oo nga no, kahit saan ka pala pumunta, kahit ang ganda ng lugar, kahit ang rangya ng lugar, merong hirap. Dito sa atin, sabihin natin, magulo, madumi, madaming tao, maraming pasaway, pero, di ba? Kahit sang lugar, may mahirap. Kahit sang lugar, meron ding masarap. Meron ding masaya. Dito naman sa atin, kahit naman ganito, di ba? Masaya dito. Hello? Masaya ba kayo? Saya dito. Gabi nang ingay pa eh. Di ba? Gabi na, nagkukantahan pa. No, ang saya, di ba? Ano lang sinasabi sa atin? May nilaan ang Panginoon. Kaya sabi ko, bakit ka nag-stay dito? Kung araw-araw kang umiiyak. Sabi niya, Father, may pangarap ako.
At lagi akong nagsisimba. Kahit sa online mass, ang layo ng mga simbahan doon. Kasi kakaunti lang ang Katoliko. Pero kahit sa online mass, tingnan mo, doon siya kumukuha ng lakas. May isa pa kaming OFW na na-meet, si Lynn. Lynn, hello. No, salamat sa dinner. Si Lynn din, hindi pa umuwi ng Pilipinas, matagal na. No? Dahil sa pandemic, matagal. Dahil hindi naman talaga madali ang buhay doon. Pero nakakakuha ng lakas sa salita ng Diyos. Sa paalala na sila'y Kristiyano, na sila'y Katoliko, na sila'y dapat magsimba, na sila'y dapat manampalataya. Mga kapatid, gaya ng 72, hindi nila inasahan ang mangyayari sa kanilang misyon. Pero, sinabihan sila kung anong dapat gawin at anong dapat dalhin. Di man nila naunawaan, binigyan sila ni Jesus ng kasiguraduhan. Anong kasiguraduhan yon? Si Jesus. Siya mismo. Sa Kanya mismo tayo makakakuha ng kasiguraduhan. Kapag magulong buhay, kapag mahirap ang buhay, kapag namomroblema sa buhay, walang ibang kasiguraduhan kundi si Jesus. Dahil sa Diyos, meron siyang inilaan. Amen. Amen.